Yon. Maraming salamat guys for joining up until day 5. Thank you, no? Maraming salamat for joining at nag-stay kayo up until day 5, no? Hopefully by now, wala na kayong problema sa access ninyo. You're able to access your dashboards and then yung mga previous recordings. By the way guys, hindi ko pa na-upload yung day 4, yung kagabi. So I'll be uploading the day 4 and 5, no? Tonight. So, my apologies. Medyo naging busy kahapon or kagabi up until today. So, I'll be uploading the videos or the replays nung kagabi at saka tonight. So, let's dive into our lesson for tonight. That would be the Facebook ads calculator, no? Basically, this is where we compute our ideal cost whenever we want to uh, make a decision when to pause our campaigns or when to increase our budget. Now, when to scale or when to pause your campaigns. Now, kasi maraming nagtatanong, maraming, ang tawag dito, maraming, lagi ko na-encounter yung tanong na kailan ako mag-scale, kailan ako magpo-pause ng campaign. Let me just check guys, kung mas maganda kung may ilaw ba tong ano ko. Masyado bang ano? Sakit sa mata. So okay ba yung ganyan? Parang didiliman ako eh. Yan. Kasi pag wala ito, parang dilim masyado. No? Teka lang. Sakit kasi sa mata eh. Meron akong ano eh. Meron akong astigmatism. Ang tinatawag nila astigmapogi. Astigmatism. Masakit sa mata pagka ano eh. Kaya hindi ko binubuksan. Para mas maganda yung ganyan. Okay. Sorry guys ha. Medyo na-conscious lang ako bigla. Anyhow, so, yun nga, marami nagtatanong when to pause or when to increase the budget, no? And this lesson for tonight, we're gonna understand kung kailan ka magpupos or kailan ka mag-increase ng budget. So, I'm gonna share my screen. By the way, guys, sino yung gusto magpa-compute? Let me know in the chat. Type me in the chat, paunahan. Yon, si Miss Mine. Miss Mine, go ahead. Anong industry mo nga ulit? I'm gonna unmute you. Ayan. Ask to unmute yan. So, Hello po. Anyway, ano nga po pala, ano po pala nga pala ako, naka-off na yung campaign. Okay lang po ba? okay lang, okay lang. Just give Sige me po. the industry na niraran mo. I mean, uh, Yun pa lang pong ano sa FB ads pa lang po ay yung pa lang pong kahapon yung South ikaw ba yung West. Netherlands? Ikaw ba Opo, yun? opo. Okay, anong e-com yun, no? Tama ba? Opo, Ecom. E-com, okay. So, e-commerce. Halos po kasi talaga na enrollan ko ng mga Facebook, it's dito na coach ay halos lahat ay leads. Kaya naganap po talaga ako na may nag-i-ecom. Okay. No problem. I'll give you more Can I context. share na po? Yeah, sure. Anong, ano, hindi, sorry. Uh, you can see my screen, right? Yes po. Okay. So, yung e-commerce na yun, yung ba yung ano, yung ano nga yung domain nun? Pakisend mo nga dito sa ano, sa chat. Ito. Southwest. Ahem. Kasi nalilito nga rin po ako kung magbe-base lang po ba ako sa isang item niya. Kasi Hmm. ang dami niyang ano eh. Ang dami Magbe-base ka niyang, ba sa feelings lang? Di ba? Mhm. Ano ba? Hindi ko, Paano hindi ko ko po ba to? alam kung, hindi, Feelings lang ba to? O ano? oh, gano'n. Mahirap yun pag feelings lang yung pagbabasihan mo. Most of the time, kaya nga maraming nabo-broken hearted kasi puro feelings lang ang pinapagana eh. Oo nga po. Di ba? Di, Puro puso lang eh. Hindi masyadong ano eh, masyado tayong puso eh. So,
Sige. Hindi na intindi na kung anong mangyayari. So let me try to convert this into English. Yan. Okay, so anong tawag dito? Ano ba yung push product niya dito? Lagi po wig talaga. Pero may yung pino-pursue din po niya kasi yung ano, yung mga clothing kasi ang dami daw po niyang stock. Ang daming Stock. stock. Okay. Natanong mo na ba si client kung ano yung profit margin niya sa wigs? Wala pa po. Kailangan ko po pa ba yung itanong? Yes. Kailangan mo yan. As a media buyer, kailangan mo naiintindihan yung kung ayaw niya man sabihin yung profit margin or ayaw niya man ang sabihin yung parang kinikita niya or let's Mhm. say anong tawag dito? Yung cost of goods niya, ganyan. Mhm. So, at least kailangan mo maintindihan how much is she willing to pay for every action. Kasi bayad mo kasi lahat ng ah actions eh. When I say actions, yung add to cart, yung payment info, yung Mm. yung purchase, bayad mo yun eh via Meta Ads. Ibig sabihin, lahat ng actions na yon may karampatang anong tawag dito? Bayad, Cost. 'di ba? Cost. Yes, exactly. Mhm. May karampatang cost. Kaya nga ang tawag sa atin media buyer eh kasi we are buying the space or the advertising space digitally, of course. Kasi 'di ba, gone are the days na ang advertising natin is via tarpaulin, ano tawag dito? Billboards, TV, radio, newspaper, and whatnot. So, Mm. you're trying to buy a placement digitally via Meta. So, kaya ang tawag sa atin, media buyer or digital strategist or most common term is media buyer. So, Mhm. binabayaran natin yung placement na yun, yung ad placement na yun. So, may karampatang cost po yun. So, ganito Mhm. po kasi siya, Miss Mine. Mhm. According dito sa website niya, 100 euro yung cost o yung price nitong straight bundles na to, 'di ba? So 100 Mhm. euro daw 'yan. Ngayon, pagpalagay natin dito sa Facebook Ads Calculator, uh, let's say we will be having parang let's say we spend about 5,000 euro na lang, 'di ba, for 1 month. For the month, Para pong ang kalakihan niyang nagastos is 800 plus lang. 800 euro lang. Parang kasi ayaw niya kasing mag-scale. Sabi ko hindi kasi puwedeng gano'n. Hmm, sige. Ay, parang nag-iisip siya or what, ang dami daw po niyang losses. Okay, dito natin malalaman kung paano ba tayo magde-decide. Sige, ikarga ko na 1,000 euro para at least Mhm. saradong 1K, no? Ngayon, ang alam natin, yung benta niya is 100 euro per itong bundle na to. So mag-place mo, kasi ang dami niyang SKUs eh, SKUs. When I Mhm. say SKUs, stock SKU. keeping unit, di ba? Mhm. Madami siyang SKUs, SKUs. So, mag-peg muna tayo dito sa straight bundles na to, which is 100 euro ang benta niya. So let's assume, kasi hindi naman natin alam kung magkano talaga kuha niya eh, di ba, sa supplier niya. Mhm. So, Ayaw din po kasi niyang magkuwento sa akin, eh. so let's say ganito yan. 100 euro yung benta niya. SRP, teka, maganda siguro nasa dulo. So let's say 100 euro yung benta niya. Tapos, Bale sa isang product lang po 'yan? ito lang muna yung pinag-uusapan natin kasi ang Okey dami po. nito. So ito muna yung pag-uusapan natin kasi hindi tayo makatatapos pag pinag-uusapan natin lahat ng ito. Aha. 'Di ba? So isa muna tayo. So let's say for example, 100 euro ang benta niya. Tapos, ganito mo kasi siya titingnan eh. So kung ang cost of goods mo diyan, 'di ba, ang kuha niya na lang is let's say 20 euro. Halimbawa lang. 'Di ba? 20 euro ang kuha niya. Mhm. Yan ang plan ko. Yan, middle ko lang.
So, para mas madali mo siyang maintindihan or in a simple math calculation, hindi ko siya masyadong pakukomplikaduhin kasi meron pa tong OPEX na tinatawag or yung tinatawag Mhm. na overhead expense. 'Di ba? So, Mhm. kunyari nakuha niya, big sabihin, namuhunan siya ng 20 pesos tuloy, 20 euro. Mhm. Ngayon, kung imaginein mo na ang cost per acquisition mo or yung CPA or yung tinatawag na customer acquisition cost to acquire one customer is, let's say, 30 euro. So technically, meron kang babalik sa'yo na kahit pa paano may profit ka on the surface. Ay, teka, mali. So, cost of goods, sorry, cost of goods 20, tapos cost per acquisition is 30. So lumalabas na ang profit na babalik sa'yo is 50. Tama ba? 50 po. Yan. So 50. So ano to kumbaga inilatag ko lang sa iyo ng hindi ko pa kinonsider dito yung OPEX kasi hindi ko alam yung operational cost niya eh. 'Di ba? Mhm. Para mas makita mo lang ng mabilis or ng ano tawag dito? Bird's eye view. Okay Okay. po. So ito. So 30 euros SRP 100 euro. Okay. So kumbaga, kung titingnan mo siya, namuhunan ako ng 20 pesos para ibenta tong wig na to ng 100 euro. Ay, bakit laging peso sinasabi ko? Sorry. So, ganito, ulitin ko. Namuhunan ako ng 20 euro para ibenta ko ng 100 euro. Tama? Or Mhm. euros. Ngayon, let's imagine that yung customer acquisition cost mo or yung cost per acquisition cost mo is 30 euro. So lumalagay na meron kang mapapaket na 50 euro. Tama? Mhm. Parang let's put it that way. Ngayon, kung ganito yung scenario and okay na siya dyan, ibig sabihin nun, ito na yung magiging ideal cost mo. Ideal cost per acquisition. So ibig sabihin, kung nag-spend ka ng 1,000 euro, tapos ang mangyayari doon is um, nakakuha siya ng let's say dahil ang ano natin is cost per acquisition is 30 euro. Magkano ba yan sa ano? Sa 100, sorry, 1,000 divided by uh, 30. So that's 33 purchases. Or sabihin mo ng 34. Diba? Nakakuha ka ng 34 customers. So lumalagay, ayun, tama. So 29.41. So pag ni-round off mo kasi yan, ay, sorry. 29, yan. 20 or 30 euro. Mhm. Ah, kung 33 ba to, ilan? Masasakto ba sa yan, no? 30.30 yan. So nakakuha ka ng, imagine mo, nakakuha ka ng 33 purchases. Nag-spend ka ng 1,000 pesos, nakakuha ka ng 33 purchases. So ibig sabihin, no, ang average customer acquisition cost mo is 30 euro. So ibig sabihin, kung ito yung ideal, magiging ideal CPA mo, ito na yung titingnan mong cost moving forward for every time na meron kang purchase. So titingnan mo yung 'di ba yung cost per result na column Mhm. sa ads manager mo. Pull out ko lang yung kay ano yung sino ba to? Si RangeNet Pinas para makita ninyo. Dali lang. RangeNet Pinas. Kailangan pull out ko lang. Mabilis lang. Ito na lang pala, yung ano ko na lang, yung ads manager ko na lang kasi meron tong Data. website, mayroong benta. So makikita niyo tuloy yung benta ko. Kaya mo na. Mhm. Sige. So parang ganito yan, Miss Mine. So, ito yung campaign ko mismo. So basically, i-ano natin, yan, i-isolate natin. So ibig sabihin, itong cost per result na to, itong column na to, Mhm. makikita mo dito yung 30 euro dapat. Hmm.
Itong column na to, titingnan mo lagi ito. Kung Yes. isa lang yung binibenta natin. Kasi ito pa lang naman yung pinag-uusapan natin, di ba? Kasi marami tayong SKU. Mm. Pero dahil ito pa lang naman yung pinag-uusapan natin, ibig sabihin nun, kung assuming na, sorry, asan na ba yan? Ito ba? So, kung assuming na ito lang yung binibenta natin, dapat ang average cost per result no is at 30 euro para makapagsabi ka na, okay, let's scale this campaign because it's within our ideal cost. Okay, Okay pag po. nakakita ka ng mas mababa sa 30 euro, halimbawa nakita mo 25, 20 euro, ibig sabihin your campaigns are doing a phenomenal job because it's within your ideal cost. So, Okay? sa Andromeda po, pwede ko pong pagsamasamahin yung wigs at saka clothing o magkaibang campaign? Okay, that's a good question. So, itong wigs ba na to, most likely ba same buyer persona ang anong tawag dito ang Kalimitan po dun sa kanila eh. so same buyer persona. Magkakaiba din po. Minsan meron lang pong sa ano lang, may party, may ganun lang. Hmm. So kung kasi may mga shirts din siyang ganito. Ah, pero kasi pag mag-wig ka, pag most likely papa-attend ka ng party, di ba? Mhm. Normally ganun yun eh. Mhm. Tingin ko complementary tong wig. Ibig sabihin anong tawag dito? Pag naghanap ka ng wig, most likely maghahanap ka din ng isusuot mo sa party or vice versa. Pag naghanap ka Mhm. ng mag-isusuot mo sa party, most likely maghahanap ka ng wig. Mhm. Ganun yun eh. So most likely ano sila complementary or ano tawag dito? Ano ba yung word ko? Complementary or parang di ba umorder ka sa Jollibee or sa Opo, fast gets ko na di ko rin ano lang ma-explain. pag umorder ka sa fast food, Ayun, parang ano na siya, parang masarap din na umorder ka ng C1 or ng chicken plus ano tawag dito, Coke and rice na may masarap din na meron siyang kasamang sundae or dessert, di ba? So parang ganun yung ano nito, ganun yung Mhm. concept nito. Parang may message dito. Synergistic. Parang ganun. Tama ba yung ano, tingnan natin yung I'm trying to have the right word or the correct word. Synergy relating to internal. Yeah, so parang ano siya, parang you cannot live without the other, parang gano'n. Okay, so kapag binenta mo kasi 'to, um, eto pala muna, 'pag bumili ba ako ng wig ngayon, ano yung chance na bibili ulit ako ng wig the following month? Ano po, hair human daw po yan eh. Ha? Hair human. Kalimitan po kasi nag-search po kasi ako sa ano, sa Ah, Reddit. mm. Kalimitan po talaga sa kanila mga naghahanap ng wig sa may bandang Europe, Netherlands at saka dyan sa Germany. Oo. Pero hindi, Mga ang ganito yung question ko. Parang, pag bumili ako ng wig ngayon, ano yung chance na bibili ako the following month ng isa pang wig? yun ang hindi ko pa na dahil sa design, possible Well, sa ibang. possible. Kumbaga parang, ano yung continuity nung, ano tawag dito? Ano yung continuity nung isang buyer na nakabili na ng wig? Parang ganito, halimbawa ganito. I'll give you an example. Itong bottle, itong lalagyan ko ng tubig na to, binili ko to ngayon. Ano yung chance na bibili ulit ako the following month nitong lalagyan ko ng tubig na to? Yan, recurring sale, yung si Yishun Shin. Ano yung chance na magkakaroon ako ng recurring sale the following month from the same buyer? Mataas o mababa? Di ko po kasi ano sa kanya eh. Hindi, ikaw. Yung personal na ano, para at least Ah, magkaroon ka ng konteksto, paano Um, ka magde-decide, di ba?
bumili ka ng wig dito sa Divisoria dahil may Christmas party next month. Okay? And then magpe-present kayo, kailangan mo ng wig, 'di ba? So nagamit mo yung wig during the Christmas party. Ano yung chance na bibili ka ulit ng wig the following month, which is January? Wala akong maisip kasi wala naman ng idea na. Exactly, di ba? Hindi ka Mm. na bibili ng wig sa susunod kasi nga nagamit mo na siya eh. Ibig sabihin, one time purchase mo lang yung wig. Nagets mo? Oo, nagets ko. Okay. So, yung chance na bibili ako ng wig sa susunod na buwan or sa susunod pang buwan, maliit, slim Mhm. yung chance na bibili ulit ako ng wig sa susunod. Okay. Mhm. Bakit kailangan meron kang ideal cost per acquisition? Bakit kailangan mo maintindihan as a media buyer na kailangan meron kang ideal cost per acquisition? Ito yon. Ito yung sagot doon kung bakit kailangan magkaroon ka ng ideal cost per acquisition. Imaginein mo, Miss Mine, kung yung Mm. cost per acquisition mo, yung customer acquisition cost mo is, let's say, it would cost you to acquire a customer for about 80 euro. Imaginein mo 80 euro yung cost per acquisition cost mo and yung cost of goods mo is 20 euro. Mhm. Tingin mo ba Yeah, magkakaroon ka pa ng profit? wala na. Wala na kasi nga yung cost to acquire a customer 80 euro tapos yung cost of goods mo 20 euro. Mm. Dito pa lang kitang-kita mo na wala ka ng profit. Hindi ka nakikita eh. Kaya kailangan mo magkaroon ng at least 30 euro para at least mayroon ka mapakit na 50. Actually hindi pa ito hindi pa ito yung pinaka profit mo pa. Kasi nga meron ka pang OPEX. Hindi ko pa kinonsider dito 'yon. Para makita mo lang na mas mabilis or mas ano tawag dito, sa simpleng computation, ma-view mo agad na okay, kailangan pala ma-maintain ko yung cost per acquisition, yung customer acquisition cost ko na 30 euro para si client maka-take home ng 50 euro. Meron siyang kahit papaano ah take home or ang tawag dito, Profit. kita. Oh, 'di ba? Ganun mo siya titingnan. So Okay. ngayon dahil may website ka, which is Shopify website, ganito lang mo siya titingnan. Per ano Ah, po basta computing ko po yan is per item na binibili niya na i-advertise namin. hindi. Since marami ditong ang tawag dito, marami ditong items or yung SKUs or SKU. SKUs. I-ano mo sa kanya, pag-usapan ninyo, tatanungin mo kay client, how much are you willing to pay for every customers you acquired or we acquired sa website? Okay? Kasi kailangan may ano yun may katumbas na cost. I'll give you an example sa campaign ko. Ang cost per result na mini-maintain ko dito, dapat hindi siya tataas sa 499 pesos. Yun yung binayaran Mhm. niyo sa akin 499 for you to be Mhm. able to join this webinar, tama? Nagbayad kayo ng 499, so ibig sabihin, yun yung na-identify ko na ideal cost per result or ideal customer acquisition cost or cost per acquisition. So pasok siya sa 499 or hindi? Di ba Pasok. pasok? 409 lang siya eh. So, ibig sabihin, may wiggle room pa ako. Pag nakita ko tong cost per result na to, November 1 to November 21, pag nakita ko to, nag more than 500 pesos, ibig sabihin nun, at loss na ako. Di ba? Ibig sabihin nun, lugi na ako. Di ba? Kasi nga, Mhm. ang ideal cost ko lang na naset uh, sa mind ko or dun sa calculation ko, hanggang 499 lang ako or hanggang 500 lang ako. Anything more than 500 pesos, I'm already at loss. So, same thing with your client. Kailangan ma-determine ninyo magkano yung willing siyang bayaran to acquire one customer that could potentially purchase one wig or one bundle offer. Mhm.
Kasi one time lang naman nila to most likely bibilhin eh. Not unless na may recurring purchase itong wig na to, na tipong every month bibili ng bundle na to. I don't know who will be the sane person na bibili ng wig every month na kahit na wala. Pero kalimitan din po kasi sa kanila ganun. Yun nga, sabi nga po nito ni Shunjin. So madalas may bumibili ng, Kasi po American po, may ano po kasi, well, African that's a good ano. woman. Kung every now and then, let's say every 3 months, 'di ba syempre pag ginamit mo tong wig na to, I don't know kung gaano to, I mean, hindi ako masyadong familiar about wigs. But is it a one time use lang? Kasi kung one time use lang to, parang disposable to, well, there's a chance na possible na bumili sila ulit kasi nga disposable eh. Pero kung ito ay parang washable lang tapos pwede mong gamitin ulit, maliit, slim yung chance na bumili sila ulit sa'yo. So paano Mm. mo sila mapapa-increase yung order value ng isang customer? Kasi ganito lang yan, Miss Mine eh. It's always expensive to acquire a new customer. Mhm. Lagi mong isi-set sa mind mo as a media buyer na mahal, it's always expensive, mahal lagi makapag-acquire ng bagong customer. Kailangan mo mag-run ng ads, kailangan mo mag-marketing para lang makakuha ng isang customer. Ngayon, yung customer ba na yon, ano yung ginagawa mong measures para bumili sila sa'yo ulit, or it's either ma-increase yung average order value ng customer na yon. From 100 euro, ano yung ginagawa ninyong uh, marketing campaigns to increase the average order value from 100 euro to 200 euro? Para at least kung may cost per acquisition ka na 30 euro, mas maganda yung profit mo na makukuha. Are you following me? Yung Opo. yung ano, Di yung ko, ano ko lang, di ko kasi, basta sinabi lang niya sa akin, igawa mo lang ako yun. Tapos so one time pinagawa, ay syempre hindi pa naman po talaga ako ganun kagamay talaga. Sinabi ko naman po yun sa kanya. ayan. So alam na natin yung metrics na babantayan natin. At least yung click-through rate natin is about 1 to 2%. Napakita ko na sa inyo Mhm. kahapon yon. 'Di ba? Ito yung CTR natin dahil may website ka. So, And bali okay lang po dun sa Andromeda, lahat pagsasama-samahin ko ng yes, available most is. likely ano sila eh, anong tawag dito? Pwede mo kasing i-upsell to eh. Vice versa. Halimbawa, nagkumuha sila ng wig, tapos pwede mo silang i-upsell ng other items. Halimbawa, ano pa bang meron items dito? Cosmetics, ayan. Pwede mo silang pagsama-samahin kasi most likely isa lang naman yung buyer persona niyan eh, 'di ba? Or ganito, halimbawa, Kasi magpapa-free daw po siya niyang mga ano, lipstick. oo. So, itong mga to, i-bundle mo nga ito eh para tumaas yung ano eh, yung average order value eh. Kasi ito 9.99 euro lang to, 9.99 euro. So Mhm. ang ano mo dito, it's either tumaas yung average order value ng per customer or magkaroon ng recurring purchase yung customer na yon. Mhm. Kasi imaginein mo, every month naghahanap ka ng bagong customer, mas mahirap yun. Mhm. 'Di ba? Every month bagong customer. Pero sa headline po sa message, Ah, okay lang, magkakaiba po siya, eh di magkakaiba. Kumbaga lahat po ng mga message dun sa description nga ba yun? Ay okay lang din na tulad-tulad lang, isang copywriting lang or hindi, magkakaiba dapat din? magkakaiba. Sa Andromeda update, hindi ka na pwedeng gumamit ng isang copywriting or isang ad copy for let's say 5 images or 5 image variation, tapos isang headline lang tsaka isang copy yung ginamit mo doon. Meta will consider that as one creative group. Pero okay lang po kahit palitan ko na lang po lagi ay headline. Pero yung sa taas po, I mean yung headline na lang ang papalitan ko lagi. Hindi po. Dapat wala kang parehong headline, wala kang parehong copy. So, Okey so po. kung mayroon kang limang creatives, dapat hindi sila magkakapareho ng copy at ang headline. So, ibig sabihin talaga magkakaiba?
Magkakaiba siya. Tapos pag mag-a-add po ng, kunwari po, naka-ano na siya, ano na siya, live na yung campaign. Hmm. Pwede pa po akong magdagdag doon ng magdagdag. Yes, shoot Tapos ka lang pag, ng shoot ng ano doon, ng okay po. creatives. Kahit Okay. magkakaiba ng ano yun, di ba magkakaiba ng line of product, merong cosmetics, merong wigs, May merong clothing. ano ka lang doon, salpakan mo lang ng salpakan ng creatives. Okay na yun. Tapos, Meta will find the best person to show this lip butters. Mhm. Meta will also find the best person or the best audience for this aura, ano ba to? Ano tawag dyan? Ano man? Eyelash. Eyelash, oo. So, si Meta na mismo maghahanap ng audience para dito. Si Meta na mismo maghahanap ng audience para dito. And same thing with the wigs. Yan. So, Okay. ang kailangan mo nilang gawin is maglagay ka ng mga ads across all your product lines. Mhm. Ganun lang siya. Karga mo lang na karga doon sa isang ad set o sa isang campaign. One campaign, one ad set. Tapos, kung ilan man to kadami, maximum na pwedeng accommodate ng isang ad set is 50. Pero kung gusto mo ng more than 50, gawa ka ng CBO setup, yung campaign budget optimization. So, paano siya ginagawa? Ganito siya. Kung campaign budget optimization ang gagawin mo, click mo tong create, tapos halimbawa, sales yun, di ba? Mhm. Continue. Para maka-shoot ka ng more than 50. Kasi pagka yung ABO campaign ang ginamit mo, pag ito ang sinelect mo, ad set budget, hanggang maximum 50 ka lang. Ang magagawin mo doon, pag naubos mo na, nakompleto mo na yung 50, magduduplicate ka ng isa pang ad set. So this will require more budget. Kung gusto mo talagang mas maraming ads yung mailagay mo, papasok ka dito, campaign budget. Tapos kung, Pero much better po campaign budget. campaign budget na lang. Kasi kung, nakikita ko, ang dami mong SKUs eh. So, Mhm. hindi uubra yung ad set budget optimization. So, campaign budget ang Tapos ganun, ang gusto lang niya po is 15 euro per day. manipis yun. Manipis nga. Sobrang nipis lang. Kasi ano yan eh, ako pag may international client ako, 1,500 kaagad yung ano ko, yung minimum required budget to spend. Bakit Mhm. 1,500? Kailangan po ako magsabi sa kanila ng minimum required budget. Yes, kaya ka nga nila hinar kasi ikaw yung nakakaintindi, 'di ba? Kaya kumukuha sila ng expert katulad natin because tayo yung mas nakakaintindi kung magkano yung budget na kailangan mong i-spend. So kung 1,500 yon, euro divided by mo sa 30 days, that's 50 euro per day. So parang kung Mm. i-ano mo yun sa local currency, yung peso, 15,000 pesos divided by mo sa 30 days, that's 500 pesos per day. Para magkaroon ka ng Okay ng po. magandang data man lang. Kasi kung 15 euro, magkano lang yun? Sabi niya, ay, bahala siya. Basta sabi niya lang Mababa sa, yun, manipis yun masyado. di, kaya nga, anyway, yan po. Sabi ni Ye Xunshin, mga models niya sa website ay mga sobrang decent. Popular ang Visa per model dahil masyadong kulot ang mga buhok nila at expensive snuggers. Years ako sa US at may mga kaibigan akong African American women. Okay, gaano ka dalas ang frequency Ye Xunshin ng anong tawag dito ng purchase? I'm gonna unmute you para at least ma-educate tayo kasi hindi tayo hindi tayo hindi ko alam yung background nito. You can Hello? unmute yourself. Hello? Yes po, yes. Um, Hindi naman madalas eh. Kasi usually, ang preference ng mga itim usually is hair straightening talaga, Hmm, hindi yung wig. Yeah. I see. So, Pero yung frequency of buying the wig or the whatever na binibenta ni Miss Mine, ah may possibility ba na almost every month bibili ako ng wig? no. No, yeah.
pero ang possible ang malaking continuity na para sa mga itim actually yung nails, yung fingernails. Oo, kasi Kasi madalas, ah, mahilig sila sa fingernails eh. So kung yung hindi ba may mga artificial na parang fingernails or mm, yung may mga design ganon. mm, Sa palagay ko mas magandang continuity 'yon compared sa wigs. yan. So, thank you so much kasi at Thank least you po. na-educate mo kami. Doon papasok, Miss Mine, yung tinatawag na lifetime value per customer. So, kung Mhm. gusto nyo ni client na magkaroon ng continuity, yung purchase behavior ng isang customer dun sa website ninyo, i-push ninyo yung nails para tumaas, para magkaroon kayo ng tinatawag na lifetime value ng isang customer. Kasi imaginein mo, bumili siya ng, kunyari, ng wig. Diba? That's the reason why tinatanong kita, ano yung possible frequency ng bibili siya ulit, di ba? Slim. Kasi, ganito yan eh, bumili siya ng wig this month, nag-Christmas party or whatnot, i-offer ninyo yung nails para yung customer loyalty nung bumili nung wig is magkaroon ng chance to buy from you again. Mhm. Kasi imaginein mo, you were able to acquire this customer for only 30 euro. Yung first purchase niya is a wig, na-acquire mo siya for 30 euro, pero the moment na bumalik yan sa website mo, halos wala ka nang binayad sa kanya kasi na-acquire mo na siya as customer before eh. Bumalik yan sa website mo at bumili pa ng nail polish or nail ano ba yan? Extensions ba tawag doon? Hindi tayo ano eh. Hindi natin ano yung ano. So, ibig sabihin, ang gusto kong Miss Mine, yung continuity ng customer na na-acquire mo, yun yung ipupush ninyo ni client. Mhm. Kaya siguro hindi siya nag-i-stick sa isa lang. Ang Mhm. dami niya eh. May clothing pa, may ano. Same thing with clothing eh, 'di ba? Pag bumili ka Mhm. ng damit, ano yung chance na bibili ka ulit next month? 'Di ba halos slim, Mm. 'di ba? Not unlike kung nagpa-nails ka, most likely the following month sira na yung nails mo or a month and a half, magpapa-nails ka ulit. So, ibig Mhm. sabihin, kung nagustuhan yung nails mo, o yung product ninyo sa website, na pang nails, most likely doon siya ulit bibili kasi subok niya nila yung website, Mhm. 'di ba? Get it. Kaysa sa maghahanap ka ng bagong customer every month na bibili ng wig. Kasi ang gusto niya ipa-target sa akin ngayon is Europe. Kasi Mm. syempre siguro naumay na nga ang Netherlands. Mm. Europe naman. Nagets? So, I think you now have the guys, although kay Miss Mine tong example natin, pero kung mo to, i-apply mo to sa sarili mong business, I think you get the point, 'di ba? Na Mhm. kailangan mo magkaroon ng ideal cost. Magkano yung willing kang bayaran to acquire one customer? And itong customer ba na to is bibili ulit sa'yo. Kasi pag hindi, kailangan mo maging profitable from the get-go or from the start of your ads. Na kailangan, dapat ang cost per acquisition ko dapat wag lalagpas sa ganito. Kasi pag lumagpas, talo na agad ako at loss na ako. Mhm. Gets? So, I hope I was able to help you, Miss Mine. For those of you here na merong na messaging campaign, I'll try to help you guys para makapag-decide kayo what is your ideal cost na isi-set. Thank you, No coach. problem, Miss Mine. Sino pa? Let me know in the chat. I think kaya bibili sila ng wig na cost 100 euro kasi po ang range ng salon sa UK is 160 to 250 euro. Yeah, that's a good one, Miss Christine. So mas mura kung magdi-DIY sila. Okay. Anyone here na gusto magpa
compute ng kanilang ideal cost. Meron pa ba? Nagigets nyo ba guys yung ibig sabihin in terms of your ideal cost per acquisition? Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi, it's always expensive. It's always expensive to acquire one customer. Laging ganun yun, laging mahal. Kaya it's up, parang ganito yun eh. It's easy to find or it's easy to find one customer, but maintaining them is a different ball game. Diba? Meron pa ba guys? Wala na? Ako sure 78.9 per product, food supplement. Sige, si Joshua. Joshua. Go ahead, Sir Joshua. In-mute kita, pwede ka magsalita. Yes po. Hello po. Hi, sir. Ayun po. Ang product po kasi very specific. Hindi ko lang pwedeng sabihin. NDA. Okay lang, walang problema. Bale yun, yun po. Parang posible naman na mag-require dahil ang food supplement ay bale ang laman ay 60 capsules. Good for 1 month yun dahil ang advice nila ay twice a day. Okay. Apo. Ayun, may recurring yun, may continuity yun. Mhm. So kahit na ang cost per acquisition ko is, sabi mo kasi 78.98, i-round off natin ng 80. Mhm. 80 pounds. Kumbaga. Sabi mo kasi 78.98, tapos kahit na sabihin natin ang cost per acquisition ko is 80 pounds, okay lang ako doon. Lalabanan ko yon. Bakit? Kasi by the time na naubos siya, na-consume niya yung isang bote, susunod? Bibili siya ulit. May continuity, may recurring. Sa unang buwan pa lang, lugi ka sa kanya. Or, lugi ka kasi may OPEX ka pa dun eh. Nag-break even ka lang dun sa acquisition cost mo sa kanya eh. Na 80 pounds. Pero the moment na mag-recurring yan, mag-reorder sa iyo yan, doon ka na magiging profitable. Diba? Kasi na-acquire mo na siya as na-acquire mo na siya as customer. Alam nyo ba guys, meron akong facial wash na nahiyang lang sa akin. Yun lang yung facial wash na nahiyang sa akin. Although, from time to time, nagkaka-pimples ako. Pero, yung facial wash na yun, nakita ko lang siya sa TikTok, binili ko, it's an ad, dumaan sa TikTok, feed ko, tapos binili ko siya. And then, yun yung ginagamit ko all the time. Pupunta na lang ako sa TikTok, TikTok app ko, tapos, saan na ba yun? Order ulit ako. So, same thing with Shopee and Lazada, di ba? Kasi nga, subok mo na yung product, bibili ka ulit. Kahit na hindi mo nakita yung ads nung product na yon, because na nagamit mo na yung product, bibili ko ulit. Ang tawag na doon is lifetime value ng isang customer. Kailangan maintindihan mo, kung talo ka man sa una, may potential of lifetime value ba to? Or meron bang potential na mag-LTV yung product na to? Kasi kung AOV lang, yung tinatawag na average order value lang, and then one-time purchase lang yung product na yon, you have to make sure na profitable ka during the sale or during the purchase. Kaya kailangan mo maintindihan magkano yung willing kang bayaran for that specific sale. Kasi pag hindi mo nalaman kung magkano yung willing kang bayaran kay Meta, lugi ka na kaagad. Kasi imaginein mo, 500 yung cost of goods. Ang cost, binenta mo siya ng 1.5. Ang cost per acquisition mo is 500. So technically parang may natitira sa'yo na 500 as profit. Pero kung imaginein mo, cost of goods mo is 500, tapos ang cost per acquisition cost mo is 1,000, ano pang profit mo? Wala na. And not unless merong continuity yung
after purchase nung first first purchase ng customer na yon, 'di ba? Okay, nagigets ba? 80 pounds per day ito, sir. Hindi po Sir Joshua. 80 pounds per day ito, sir. Hindi, I'm not talking about budget, Sir Joshua. 80 pounds per day ito, sir, sa budget. No. Kasi 'di ba sabi mo, ang price ng product ni client is 78.98, kaya natin round off ng 80 pounds. So ganito 'yan. Ganito siya. So kunyari nag-spend si client ng 3,000 pounds. Tapos ang cost per acquisition cost mo is 80 pounds. So 3,000 divided by 80 pounds. Kailangan magkaroon ka ng 38 customers. Kailangan makakuha kayo ng 38 customers para magkaroon kayo ng cost per acquisition na 80 pounds or 139. 37. Ayan. So, ang mangyayari po noon, Sir Joshua, kunyari, nag-spend ka ng 3,000 pounds sa ads, tapos, ang na-identify mo na ideal cost mo or ideal customer acquisition cost mo is 80 pounds. So, dapat noon, magkaroon ka ng 37 man lang na customers na ma-acquire para lumalabas na 80 o 81 or 80 pounds yung customer acquisition cost. 'Di ba? So, yung average order value, yan. So, 80 pounds. Yan. So, parang lumalabas, halos bawi lang yung bawi lang yung, gawin natin itong 39, halimbawa lang. Yan. So, bawi lang yung revenue mo. Kasi yung average order value nung per product is 80 pounds. Nakabenta ka ng 39, nakakuha ka ng 39 customers, nag-spend ka ng 3,000 pounds, parang baliktaya lang halos. Actually, kung titingnan mo dito, lugi ka pa nga dahil may OPEX ka nga eh. 'Di ba? So, pero kung na-identify mo na dahil may potential recurring purchase ito, kahit na ganito yung scenario, kahit na ganito yung breakdown, papayag ako as a business owner. Bakit? Kasi nga, itong 39 na to, what if yung 30 bumilis ulit sa'yo the following month? Kasi nga, naubos yung supplement eh. 'Di ba? 60 capsules yun, twice a day. O yung 30 na customers na bumili sa'yo nung first month, nag-recurring purchase, payag ako doon. Kasi nga, anong tawag dito? Magiging profitable ka kapag may continuity nung purchase. Kaya LTV. Okay? Jenny, yung acquisition cost mo ba dapat net of the service cost? I mean, yung acquisition cost mo ba dapat net of the service cost? Teka lang, Miss Jenny, inaano ko yung question mo. Yung acquisition cost po ba net of the pagdating kasi sa accounting, hindi ko eh. More on accounting part na tong tanong mo eh. Less VAT. Less VAT. Teka lang. What's the correct answer for this one? Acquisition cost. Ano yung service cost? Hindi ako familiar sa service cost eh. Hindi kasi ako accounting. Pwede kitang pwede kitang i-unmute.
HRM graduate po tayo ha. Baka mag-expect po kayo na anong tawag dito? Knowledgeable ako about accounting terms. Ano po yung service cost? Hindi ako familiar. Hindi kasi coach, 'di ba sabi mo kanina, like, yung sinample mo na nung nag-enroll kami is 499. So, dapat, 'di ba, ang naging cost mo is below 499. Mm. Right? So, yun bang 49, assuming yung 499 is with VAT. So, kailangan ba ang maging basis natin is less of VAT na, let's say, 480 na lang siya dapat. Okay. Hindi ako sure kasi ako non-VAT eh. Non-VAT yung business ko eh. So kung 499 less 12% ba, tama ba? Yun yung sinasabi nyo? Nawala kayo. Nag-mute po yata ako ulit. Dali lang i-switch ko sa para mas marinig kita ng tama. Wait lang saan na yun? Headphones. Sige po. Paano ulit yun? Paano? Ayun, kasi yung service ko kasi is with VAT kasi siya. Di ba Okay. yung VAT, binabayad natin sa government. So, di ba Okay. dapat acquisition cost niya is mas mababa para less na yung government side. VAT kayo, non-VAT kasi ako. Sige, educate mo ako kasi hindi ako dito eh. Yung pagka hindi ba natin sinama yung non-VAT malulugi sorry. Pag hindi ba natin sinama malulugi kayo or magkakaroon kayo ng loss sa part ninyo? Kasi di ba may 12% VAT kasi na dapat mo i-remit kasi, di ba? So, walang problema kung non-VAT. Medyo madaling computein. Pero kung may VAT kasi, di ba? Kasama kasi yun sa mo. Sa magiging- computation. Oo. Oo. Most likely, ganun nga. Kasama siya sa Kasi pagka i-consider mo doon anong tawag dito pagka hindi mo siya sinama, at loss ka ba? Kasi pag at loss ka, yun ang magiging problema. So, dapat mas mababa pa din. Bakit mas mababa pa din? Oo. Okay. Para hindi ka at loss. Kasi pagka yung well, please consult with your accountant kasi I'm not the best person to advise with you on that. But good thing na brought up nyo po yan kasi I'll also ask my accountant in regards to dun sa query po ninyo. Actually, I'll take a screenshot of this one para so I'm not trying to know it all, di ba? Kahit ako din kumbaga inaaral ko din yung mga bagay-bagay dahil hindi naman tayo graduate ng accountancy. So, wait lang. Kasi kung sa 499, ang pag niles mo yung, assuming VAT po yun. So, that's 439.12. Kasi ang difference niya is your VAT. So, dapat, di ba, ang acquisition cost is nasa around or below 439. Para solve mo na yung VAT, kumbaga. Pero Miss Jenny pala just to give you context, bakit ko anong tawag dito? Doon sa side ko lang to bakit ko siya in-identify as 499? Yung ideal cost ko. Because meron itong ginagawa ko kasi na to, this is, ang tawag ko dito, client acquisition channel. Okay, dito ako nakakakuha ng clients sa training program na ganito. Diba? So, ibig sabihin, makakuha lang ako ng, it's either mag-break even lang ako doon sa ni-spend ko na ads, goods na ako doon. Ibig sabihin, hindi ako nalugi, nag-break even lang ako kasi meron ako nakukuhang clients na nagbabayad sa akin on a monthly basis. Parang yun yung nagiging LTV ko sa side ko, sa business model na meron ako
Kaya po siya yung sinet ko na ideal cost ko is 499. So magdi-differentiate po yan or magiging ang tawag dito, magba-vary po yan sa business model na meron kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa pinakita ko sa inyo, you have to also consider your OPEX. And yun nga, kasama yung VAT doon. Okay. Yeah. So, generally, the lower, the better. Yes, the lower the better. Diba? Kasi ganito lang yan parang 500 cost of goods. Ang customer acquisition cost mo is 500. Ang selling price mo is 1.5. So technically parang mayroon kang take home na 500. Pero imaginein mo kung ang cost of goods mo is 500, ang customer acquisition cost mo is 200 lang. So significantly tumaas yung profit mo dahil mababa yung cost per acquisition cost mo. If that makes sense. Yes. So, basta general rule, the lower, the better. The lower the better. Yes, exactly. Ganun po siya. Okay. Thank you. You're welcome po. Yishan Shin, Coach, may basic formula po ba ang pag-compute ng customer acquisition cost or is it COGS plus operating expenses? Better, Yishan Shin, kung isama mo yung COGS plus operating expenses, tsaka mo lang makuha yung customer acquisition cost. Kasi pag hindi mo pinactor in yung operating expenses mo, nag-base ka lang doon sa sa cost of goods mo. 'Di ba? Kasi syempre, namuhunan ka ng 500 pero hindi mo pinactor in din yung sa product pa lang yun kumbaga namuhunan ka ng 500 sa product, hindi mo pinactor in doon yung electricity, yung water bill, yung sahod mo sa staff, yung RTS mo kung meron ka kung e-commerce ka man, 'di ba? May i-factor in mo 'yun 'di ba? So yun. Kailangan mo ma-identify muna magkano yung willing kang bayaran or yung cost per acquisition cost, yung customer acquisition cost mo para makapag-identify ka na okay okay pa tayo this month kasi it's within our set ideal CPA. Okay, lovely. Paano po gagawin if ganitong error na ma-receive while creating business portfolio? Ano pong reason bakit nakaka-receive ng ganito? Your advertising access is restricted. You're no longer allowed to advertise. You can run. Okay, kapag ito, meron nakalagay doon, Miss Lovely, na anong tawag dito? Pag may nakalagay doon na submit for another review, ibig sabihin nun, hindi ka pa permanently restricted. Kailangan mo lang i-comply yung hinihingi ni Meta na authentication. Ano ba yung mga authentication na yon? You have to send your government-issued ID or sometimes Meta will ask your credit card 4-digit PIN, or 4-digit last 4 digit of your card. Hinihingi ni Meta yon minsan o kaya i-authenticate mo via email yung ad account mo o kaya hinihingi din minsan ni Meta yung authentication via SMS. Pero kung wala ka nakikita doon na submit for another review, permanently restricted na yung account mo. Wala ka na magagawa doon. Move on ka na. Okay? For as long as na may nakikita ka doon, Miss Lovely Jane, na submit for another review, follow mo lang yung steps. Pero pag wala ka na nakita na submit for another review, permanently restricted na yon. Wala ka na magagawa. Coach, kasi sa business model niyo, may mga course upsells kayo na nagbo-boost ng LTV niyo. Yes, Yushin Shin. So, kasi ganito yan I'll be I'll be the course creator na very open book when it comes to my business model. No, hindi ko tinatago 'yon. Hindi kasi yun naman talaga Kumbaga, for you to become profitable, kailangan you have an LTV going on for your business. So, for example, ganito. 'Di ba? So, eto kasi dito sa online courses ko, 'di ba? Meron akong upsell dito na 10,499. If someone mag-enroll sa 10,499. So, kumbaga, ito na yung additional
additional upsells na mapupunta sa profit ko. Meron din akong 3,499. Meron din akong one-on-one coaching. Okay, pero one time lang to, mga one time purchase lang kasi to eh. One time transactions lang to. Ito, one time transactions lang to. One time transactions lang to. One time transactions lang to. Pero paano ko nagsusurvive? Pag may nagkumukuha sa akin client, di ba? Na magbabayad sa akin ng month in, month out na recurring service fee or services na services ko, di ba? So, even if na mag-break even lang ako dun sa Facebook ad campaigns ko, I'm still good. No, kumbaga, kaya kong mag-ads ng break even kahit na wala akong kinikita kasi technically wala ka man talaga akong kita dito eh. Yung binayad ninyo sa ads ko, yung binayad ninyo pang ads ko lang din naman yun eh. Pang break even ko lang yun. Okay? 'Di ba? So, yun yung gusto kong ipa-realize sa inyo na kapag nag-run kayo ng ads, kailangan meron kayong model or meron kayong product na magbibigay sa inyo ng it's either break even, ROAS, or kung hindi man kayo break even, meron kayong continuity or may tinatawag na LTV ng purchase ng customers po ninyo. Kasi ganito yan eh. Pag walang chance yung product ninyo na magkaroon ng LTV, kaya nga tinanong ko agad si Miss Mine what is the potential or what is the frequency na bibili siya ulit. Kasi kung bibili siya ulit, yung customer na yon, well, magiging profitable ka in the long term. Pero kung one-time purchase yon, kailangan mo maging profitable during the first sale. Kasi kung hindi, talo ka. Talo ka kaagad. Yishun Shin, anong next step after itong 5-day Facebook Ads Challenge? Well, ito nga yung program na one-time purchase lang ito, 10,499. And then, anong meron dito sa 10,499? You'll get all of my training, no? And then we have a live coaching sessions every month, twice a month. So parang katulad nito. You can ask questions, you can ask live session yon where you can ask questions. If permanent, I hope I was able to answer your question, Yishin. If permanent restricted na po, kahit po bago mo ng new account, di na talaga pwede, hindi na. Wala na, permanently restricted ka na eh. Especially kung ang ginagamit mo yung personal account mo, wala na yun. Gagawa ka ng bagong Facebook profile, Miss Lovely, para makapag-create ka ng bagong business portfolio. Available na po ba for enrollment yung 10,499 course? Yes po. You just visit my website, Yishin Shin, and then start course, go ahead with the checkout. You can use you can use credit card, Maya, or GCash. Kaya lang si GCash ngayon, hindi ko alam kung di pa sila magsasara eh. Alam mo yun, down nyo na naman yung GCash ngayon. Nabubuisit ako sa GCash eh. I don't know for you guys if you are experiencing the same thing. Pero nayayamot na ako kay GCash. Hindi na siya nakakatuwa. Yes, Yishin Shin, thank you so much. No problem. Meron tayong private Telegram GC. You can ask questions here. So one of the ito, meron siya. Meron tayong dito. Ito yung GC natin. You will become part of the GC, Yishin Shin. And then you can ask questions. Parang tawag dito, kahit wala tayong live training session, you can still ask questions. It's a group GC naman. And then pagka merong bi-monthly coaching sessions, you will receive the Zoom link doon sa GC na yon and as well sa email. Pag meron akong Yes, guys, by the way, I'll be sending you the link. Ito po yung you can download this Google Sheet.
Hindi nyo to maano ha, hindi nyo to ma-edit. Kailangan yung kailangan yung i-download. Punta kayo dito sa file. It's either make a copy para magkaroon kayo ng copy sa Google Drive ninyo, or you download it via CSV. Nasaan na yan? Ito, via CSV. Tapos pag nawala yung computation, andito yung computation sa column E. Diba? Ngayon siya. Okay? Yun. So, just ano lang guys, no? Open book, wala man akong ginita dito. Pero meron lang akong honest question lang. Kumusta naman guys? Have you find value naman? Fair naman ba yung binayaran ninyo na amount? May nakuha naman ba kayong value? Diba? Yeah, I would appreciate you guys if you could just leave a short review lang sa page ko. Hindi ko na siya na ano. So, punta lang kayo sa reviews. I'll be sending it here. No? And then if you want to have an anonymous review, I'll be sending you a Google Drive which you can input or place your reviews. Okay, Doc. Hopefully, guys, nakapagbigay ko ng value. Thank you so much for joining. I'll be downloading or uploading the video in 30 minutes, day 4 and day 5, doon sa dashboard po ninyo. Okay? Marami pong salamat for joining tonight. And for those of you who want to become part of my exclusive group, then I would invite you guys to join the Digital Scientist course, which is yung 10,499. Maraming salamat guys, and I'll see you around. Bye-bye.